O sige, magtanong kayo sa outline or mag-report kayo sa sermon. Bawat isa obligado, no? Mamili rin kayo sa scribe ko na sermon. Ano yung na-scribe ko na enumerated? Nasa timeline. Baka naka-pin post pa nga eh. So, yung nakalipas natin, si Kristo inampon. So, nagkaroon ako ng mas malalim na revelation. Tama lang yung iniisip ko dati na pwedeng tawaging ampon ng magulang sariling anak. Kasi si Kristo, isa yan eh. Sa paliwanag ni Barbanam, halos ganyan din. So, mamili kayo dyan ng itatanong. Sasabihin nyo na lang. Tumingin din kayo kasi hindi scroll lang lahat eh. Hindi ito portrait. So, mamili kayo na doon sa na scribe ko na So, kailan tumingin kayo sa sarili nyo cellphone? Pumunta kayo sa timeline ni Francis Chan, Curtin Rods o Progmin. Tapos, kailan mo i-zoom yan, no? Kasi yung puti, sayang puti sa gilid. I-zoom mo pa yan para malaki makita. Para mapagitna ba? Yung halos sakupin na niya yung kanan. Ngayon, yung mga titingin dun sa scribe ko, pumunta kayo sa timeline ko. Timeline Francis Chan, Curtin Rods o Progmin. Ngayon, kung meron kayo nabasang quote, mas pagpapalain kayo, pwede nyo itanong yan. May sarili nyong enumerated. Yung gusto magtanong sa dating outline, saan nyo makita? Makikita nyo rin sa serie yan. Hindi, sa series. Pupunta kayo sa series at tignan nyo yung outline o sasabihin nyo rin kay Yed, no? Pwede mo sabihin. Pero tumingin na rin kayo doon. Kunwari, kung wala yung naka-flash dito, hindi yan yung gusto nyo tignan. Yan. So, letter A, letter B, may ampon kay Jesus Christ. Sa pamilya, hindi ko nang nailagay, na. Yan, pwede yung pampantay. Letter D, sa pamilya. Yung letter B ay parang may nilagay yata ako last time. May pinalagay ako last time. Letter D, pamilya. Okay, mamaya na natin dagdagan dito. Pero tinuro ko yun last time. Sino nakaalala? Nung Sunday ba o Saturday, Sabado, may pinalagay akong letter D, di ba? Paki-recall na lang, no? Parang meron pinalagay. Meron. Sa dulo, pinatype mo kay Remy. Yung ABC, tapos nagkaroon ng letter D. Oo nga. Naalala ko na. Baka akala ko si Ed yung nag-type eh. O si Ed nga yata. Si Ed yung nag-type. So sana mailabas mo yon. Kasi mag-iisip ako. Para makapagtanong ng kapatiran. So hindi lang yan kay Jesus Christ. Kaparallel ni Jesus Christ yung church. Yung letter B. Ano ba yung church? Visit the fatherless. Yan ang kailangan natin gawin. Sino yung fatherless? Walang nagte-train. Ang fatherless, hindi yung walang nagpapakain lang ng physical. Ang fatherless, yung walang nagpapakain spiritual. Kunwari yung sariling magulang, may magulang sila pero hindi nagpapakain spiritual. So sa church, kailangan visit the fatherless. Dapat na nagpapantay lang ako pero ang kompletong word, visit the fatherless. Visit the orphans. Visit orphans, no? Tapos susunod, discipleship. Official na yan, hindi VBS o kaya online or what. Lahat kayo dapat mag-online eh. Tapos, evangelization. Itong evangelization, mga tagalabas na to. 2B na to. Pero sino yung gagawa? Pag ampon natin sa miyembro natin, ang kompletong
parang nag-graduate na, no? Nag-intern na, nag-OJT na. Yan ang evangelization. Kaya Barmenan, sabi ko sa iyo kanina kailangan yung mga basics, sila na nagtuturo. Kailangan, hindi sila sarili magsasaliksik lang sila maghanap na sasaliksikin. Ikaw magbibigay, anong sasaliksikin nila? Okay, puno tayo ng audio-video, puno tayo ng tracts, booklets. Yun ang ituturo nila. Bukod pa yan sa Contender, Prophetic Revelation, booklet ni Barbanam. Meron pa tayong tracts Siguro una yung tracts. Then, yung audio-video. Then, yung kay Barbanam, parang ano lang yan. Yung pasapasada na lang yan. Ngayon, si Jesus Christ, mula pagkapanganak, I believe nakikipag-sharing na yung Diyos Ama kay Jesus Christ. Siguro, maaaring di sanay si Joseph pa yan, Mary. Angel din kausap yan, baby pa yan, nasa womb pa yan. Nakasulat sa Psalms. Thou art my God from my mother's womb. Baptism ni Christ, yan yung commissioning. Sa atin, yan yung araw ni letter D. Born, trained, heir. Shortcut na yan. Yung born, formal talk. Yung trained, hindi lang formal talk, tuloy pa rin formal talk, no? Enjoyment yan yan na yung repeat basa, repeat bulong. Marunong na magbasa, marunong na manood, makinig. Hindi na academic ang focus natin, kundi spiritual. Yan na yung EA. Yan na yung babad. Tapos yung heir. Ano yung heir? May papagawa ka na sa kanya. Government shall be upon his shoulder. Yung resurrection, graduate na si Kristo. Yung baptism, may pinapagawa na sa kanya. Nung bata pa siya, nag-share na yan sa templo. Akala niyo yung templo, one event? Hindi. Tingin ko, yan ang lifestyle niya. Posible sa anak natin yan. Na ang buhay ng anak natin, sharing. Ang enjoyment ng anak natin, sharing. Ang kailangan na lang, yung mag-asawa, may utang kayo sa dote niyo. Mag-asawa, nag-sharing. Pag mag-asawa nag-sharing, pati anak nila, lalaki sa pamilyang sharing, Deuteronomy 6:7 ba? Simula sa formal talk. Yan ang hanapin niya kung mag-enjoy siya sa labas. Hindi yung mga sanlibutan na sports, kung ano pa. Bonus lang yun Ang excitement niya maghanap ng ibang church na ka-sharing, mag-witness. Ang nakakagawa lang sa atin yan, ilang manggagawa? Ilang, kung konti lang. The rest, iba na yung mundo. So progressive, kailangan natin maging progressive. Kailangan natin mag-ampon sa sarili natin church. Kailangan natin ampunin yung sarili nating anak. Kasi hindi, tulad na sa ang dahilan ko dati, hindi nyo naman natitrain ng kumpleto Kaya kailangan nyo ampunin. Ngayon sabihin natin kumpleto ang training nyo. Ang tawag pa rin ng Bible at ni Barbanam dyan, ampun pa rin yan. Sarili mong anak yan Sarili mong anak yan. Pag kumpleto pala training mo, ampun pa rin tawag. Sige, tanong. Kadalasan yung fatherless parang ina-apply lang sa mga anak o sa apo o pero apply din pala siya sa sa mga magulang kasi marami ding mga magulang na ulila. So di lang pala mga anak ang inaampo no mga o sino o mga anak o young people o ano pa. Ang miyembro natin, hindi naman na-train yan. Na-convert lang. Mga magulang. Hindi kumpleto yung ampon sa miyembro natin. Miyembro to, hindi to anak ng miyembro. So tayo mga may asawa na, o matatanda na-convert tayo sa church. Proseso ng pag-aampon yan, na-evangelize tayo. So nung na-evangelize tayo, naputol na. O, sino nagte-train sa atin? Itong Bible School, siyempre pang ministro to. Yung hukom class. Sabado tanungan, pang doktrina yan. Pero the rest of the week, kailangan kayong gumawa. Kailangan may mag-follow up. Paano kayo magsaliksik? So,
kailangan matuloy ang pag-aampon sa church na. Kasi lahat ng church na nag-evangelize, nag-aampon. Ang problema sa ibang church, paano kung Nicolaita, lukewarm? Kung Nicoluk, pag naampon sila, hanggang doon na lang. Parang hawig din nangyari sa atin. Hanggang doon lang, dito lang tayo kasi napigilan tayo eh. Yung nahawa ng ibang end time, na-influensyahan, hindi lang Carolina na-influensya o probinsya. Na-influensya pati Manalite. Kaya, lahat kayo, sanay kayo na attend na lang, kinig. Kasi hindi dapat lahat maging ministro. Ang ite-testimony nyo lang buhay-buhay, bawal mag-testimony report. Bawal ang salitang berean, bawal ang salitang hukom. So, ano nangyari? Ang nangyari, dapat lahat kayo nagagamit na isip, spiritually bansot pa. So ngayon, yan ang kailan yung habulin bar pa doon. Sino pa ibang manggagawa natin? Yan, Barmenan, Barlito. Sino pa yung nandito? Jose. Tulong-tulong kayo, Bar Ricky. Anong gagawin nyo? Una, gawin nyo yung assignment nyo sa Bible. Gawin nyo yung assignment nyo sa hukom. Then, ituro nyo sa iba. Kailangan nyo ituro sa iba. Follow up nyo, i-record nyo sa iba. So, ibig sabihin, kailangan matuloy ang apon sa atin. Hindi na kaya mag-share, kahit sa Katoliko, hindi na kaya mag-share ng miyembro eh. Nasanay sila, attend, kinig, uwi. So, kulang yung wali-wali lang sa pulpito. Kulang yan. Hindi ko na yung masama yan. Dapat, Sister Remy, dapat makinig pa rin kayo ng wali-wali. Pero, kailangan nyo pa yung ibang assignment. Ano yung berean? Yung pinapatunayan. So, yung pagtuturo nyo ng paano yung pagkaberean, pag-aampon yan. O, dyan na tayo naputol. Dyan na tayo na-recruit nung ibang pag-second tayo yung Manalite. No? Siyempre yung iba, nasakop na. Na-recruit na mag-traditional. No? So, kailangan makaalpas tayo sa traditional. Para tayong hindi lumalaki. Parang 10 taong ka na sa kindergarten o grade 1. Hindi ka na nag-grade 2, grade 3. Hindi ka na nag-high school. 20 years ka na sa elementary. May mga tao din gano'n. Kailangan magising lang tayo. Tulad nagising si Abuel, matanda na ako pero gusto ko pa mag-graduate. Naghabol. Sa academic yan O maghabol tayo. Spiritually. Maghabol tayo. Maraming 20 years ang nawala, maghabol pa rin tayo. Hindi pa So, sa pamilya, kailangan yan. Sa church, kailangan yan. Yan ang paterno ni Jesus Christ. Ano ba yung buhay ni Jesus Christ? Yan ang paterno natin. Nakikipag-sharing sa templo. Bata pa yan, Nung matanda na, nag-ministry. Pwede ba kayo mag-ministry? Hindi, ito, wala tayong edad, Pwede ba utusan ng anak sa ministry? Aaronic, pwede ba kusa mag-ministry? Kahit bata pa, kusa gusto niya? Pwede. Pwede. Doesn't mean sinusundan natin edad ni Jesus Christ. It means kung ano yung ginawa sa buhay ni Jesus Christ, kailangan mangyari sa atin. Not necessarily kung maging 32 years old ako. Wala nang hintay-hintay. Mauna nga ng kaaway. Okay? So, okay. Punta na tayo sa sermons. Magtanong kayo, Tanong kayo sa outline na to. Tanong kayo sa sermons. Inabasa niyo yung sermons. O tumingin kayo sa nalista kong sermons. Tumingin na lang kayo. Ganito na lang maganda. Tumingin kayo doon sa sermons. Tapos, na-post ko sa timeline ko. Yung na-scribe ko doon, Then, mamili kayo magtanong kayo doon. Dahil wala kayong tanong, robot lang muna kayo. Mamili lang kayo doon. Yung pagpili lang yan, part ng training. So, hindi mo na bubuksan ni Ed yan dahil kayo muna magsasabi. Sa kanya bubuksan, sa kanya i-zoom. Kasi mahaba yan Mahaba. Pwede mo nang gawin ni Ed ngayon, palit-palit ng picture, So, tumingin kayo lahat. Ito, hindi lang tanungan, training nyo to. Parang sariling Bible school nyo to. So, punta kayo sa timeline ko. Mamili kayo ng na-scribe doon. Pero kung sarili kayong merong nagawang enumeration, itanong nyo yan. Tanong nyo yan. Ang maganda pa nga, kung tinignan nyo yung sa akin at inanap nyo doon sa sarili nyong basa,
Lalo niyo maintindihan bakit ko yung pinili. Sige, tanong na kayo. Kailangan makabreak na kayo sa traditional. Beverly, wag mahiya at wag maghanap ng ibang gagawin. Okay? Tanong na ako. At Larry pa nauna. Sige. Brother Larry. Sa outline ha, mamili ka sa outline. Hindi na sa outline. Sariling tanong lang. Singit lang yan. Okay. Habang nagsariling tanong si Larry, kayo gawin nyo na yung sinasabi ko. Utusan nyo na anak nyo ha. Okay. Mahal niya sa buhay. Okay, sige. Hindi tumugma yung 2,300 na sinabi dun sa Daniel 8:14. Bakit hindi mo may eksakto? Sino nagsabing hindi eksakto? Ako, sinesearch ko, kaso kinikwenta ko, hindi mo may sakto, pero naniniwala hindi, ko. pag-aralan mo yung Hanukkah, eksakto yan sa panahon ni Antiochus. Ang hindi eksakto, 7 years. Malapit-lapit lang sa 7 years. Yan ang di eksakto, yung 7 years. Pero, yung panahon ni Antiochus, eksakto yan. Mula nung dinumihan ng templo. Eksakto tayo. Kasi hindi ko makita yung eksakto. So, pag-aralan mo yung Hanukkah, si Brother Larry. Hanukkah. Okay? Pinag-aralan ko na Apocrypha pa naman yan. Hindi yata nakasulat Hanukkah sa Apocrypha eh. Pero Hebrew word yan for rededication. Meron? Okay. Sige, so, yan ang kailangan ma-share sa end-time message. Progressive. Okay, mga kapatid, si Dalaga dati mainit yan magtanong. Si Dalaga ba nandito? Pero hindi lang dapat si Dalaga, lahat kayo. Baka nasanay kayo, si Dalaga lang nagtatanong. Yung pag-utos nyo sa anak nyo, magpili ng tanong. Yan ay ampun din. Ramo, sige kang Dalaga. Hayaan mo na. Hindi ko maintindihan yung sabi mo. Si Dalaga wala ba? Yan ang ibig mo sabihin? Yes po. Nakikita ko naman dito wala eh. At saka siya mainit magtanong. Kayo naman kung anong ginagawa niya, kayo magpatuloy. Alam mo, kahit nagtanong siya, tama yung ginagawa niya, hindi pa yan tapos, marami pang kasunod yan. Kayo, hindi pa kayo nagsisimula, magtanong na kayo. Ang tanong niyo yung parang hindi niyo, dahil siya sanay na, medyo interesado siya. Kahit hindi kayo interesado, robot muna kayo. Parang may sakit, hindi pa makakain, pero pinipilit subuan ng magulang. Yung baby. Tanong na kayo. Utusan niyo yung anak niya magtanong. Kung noon niyo pa ginagawa, siguro marami ng tanong ang anak. Dati siguro, dung past 20 years, may nangyaring gano'n na nagkaka-interest na, no? Kasi dumating na may hijack. Pinapatay. Doon sa Binondo rin, may naranasan yung pinapatay yung interest. Nagsasaliksik na yung mga young people sa library. Binulungan. Hindi, babae kayo, huwag kayo magsaliksik. Ayan, namatay. Pwedeng matatanda rin muna, pero yung anak nyo, huwag nyo kalimutan utusan. Pag hindi nag-utos, hindi nyo inaampon yung anak nyo. Parang hindi nyo pinapakain yung anak nyo. Sino to? Root po. Sige. Ano po ba yung adoption ministry dun po sa Jesus Christ Resurrection? Yung katawan niya, inampun mula sa impyerno. Baguhin ko. Yung katawan nasa impyerno. Ang kaluluwa yan eh. Ang katawan niya, binuhay mo ulit. Pag-aan yan. So, yung makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Siyempre, hindi ka lang basta nagkaroon ng days na walang pakialaman Diyos. Bibigyan ka ng mission. Binigyan ka ng kapangyarihan, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, bibigyan ka ng ministry. Ampun yan. Parang sa korporasyon, i-promote ka, nilagyan ka ng pwesto. Sabi ni Barbanam, makita mo yung pwesto mo sa body of Christ. Ampun yan. Ibang pwesto pa yan pag resurrection. Nasa kaharian ka na. Kingdom na yan. Jason Gabrola, pag na-resurrect ka, kingdom na yan.
Siyempre, sa millennium, hindi ba mag-reign ang bride with May of tanong din Christ ako. 2,000 years? Ampun lahat yan eh. Okay. So ano si Jason? Ano yung imbitahin dito? Ako, yung parehas ba ng karapatan yung ampon doon sa original na anak? Halimbawa, pagdating sa mamanahin, may karapatan din ba yung ampon sa inheritance ng sa original na pamilya o na anak? Kung spiritual na tayo hindi na tayo material. Kasi sa batas na yung sinasabi mo kung material. Sa spiritual, ang tunay na anak, yung sumusunod. Sa mata ng Diyos, kung dating di ka anak, pero pwede ka maging anak, yan yung ampun So nandito, nasa pagsunod yan. So kahit dugo mo, hindi mo trinain, lalabo ang pag-asa niya, no? Francis. So kung sa laman, may nangyari din ganyan sa mundo, sa laman. Ituloy mo ito sa sasabihin, Francis. Ituloy mo para makumpleto mo na. Kasi sa kultura ng Israel pala ganito, yung tunay na anak, pag hindi nakapasa, tinatanggalan ng karapatan. Pero yung inampon na hindi tunay na anak, pag ito ay nagkasala o kahit hindi nagtagumpay, hindi binubura ang pagiging yung pagiging heir. Unlike sa tunay na ipinanganak so parang baliktad sa kultura ng kultura ng Hudyo. Anong implication? Parang ganyan sa binabanggit mo ngayon implication sa ating sa spiritual. Nangyari din yan sa Hudyo. Yung sa literal na mundo nadidisinherit dahil swail. Nadidisinherit nangyari sa Hudyo yan. Tignan mo si Esau. What I mean, pag sa Hudyo kasi, kahit tunay na ipinanganak yan, pag yan ay hindi nakapasa at dinisinherit, hindi na makakabalik. Unlike sa inampon, pag inampon to at nagkaroon ng kasamiento o bill of adoption, kahit nagkakasala pa ulit-ulit yung anak at hindi nakapasa yung inampon, hindi tinatanggal ng mana. Hindi, ito yun. Ito yung batas yung sinasabi mong batas. Yung tunay na anak, kahit disinherit, pag walang, ewan ko sa Pilipinas pag walang kasulatan na disinherit, makakaklaim pa yan ng mana. Kahit na sinusuka yan ng magulang. Pero pag namatay magulang, walang hindi ko lang alam sa Pilipinas kung pwede mo i-disinherit. Parang sa napag-aralan ko, hindi pwede Hindi mo pwedeng disinherit Makakaklaim pa rin yan Si Brother Branham ko nabasa yan noon pa, matagal na. Mga unang nabasa ko. Itinipo niyan sa Israel, pag tinanggalan daw, hindi na makabalik. Di katulad ng hentil, pagka nagkasala at inampon kasi ang hentil kahit daw paulit-ulit ang kasalanan, hindi hindi tinatanggalan ng Diyos ng mana. Okay, dito tayo sa spiritual na tayo, spiritual. Pareho yan. So, magtigas ka ng ulo. Bakit ka pala predestinado? Because of foreknowledge Hanapin mo yung quote na yan, Sister Yed, Kaya ka, alam mo yung foreknowledge, nagsisikap ka. Hindi yung puso mo, rebelde up to the end. Ang rebelde up to the end, unbeliever yun Ang sinasabi Gentile church tayo. Sa Gentile church, tumanggap yan. Nagkakamali lang. Pinapatawad. Ganun din naman ang Israel Pareho ang pattern nila. Ang mukha lang di pareho, ang protestante nakakita niyan. Na, dati by works, ngayon by faith. Hindi na nakita, progressive lang yung pagkakaiba. Diba, may turo sa, ngayon? Kaya dapat manood kayo kay Telestay. Pinapasa ko na nga yung mga pangalan, hindi nyo pa pinapansin. Dapat kaibigan nyo magtanong kayo. Ang daming ibang nagtatanong, Sa atin, wala pang nagtatanong. Hindi yan tututol sa EA1. Wala lang nagsasamantala sa iyo yung pagkakataon. Nauna pa ibang tao, may nagtatanong o nakaka-chat niya.
So, Oo, brother. yan. Pinapanood namin So, si ganito, Terence tapusin ko lang ha. Isa na Panood nga natin telerelis. sinabi mo. Unang pinasa, Joel John Magno, hindi nyo man lang pinapansin. So, iutos nyo sa Pinapanood anak na nyo yan. namin yung Ngayon, sinabi mo. hindi At panood. dito Magtanong hindi kayo. gawa yung sinasabi mo. Marami akong pinasa mga tao, kaibigan ninyo. Mayroon pang Erin C. Na nagre-reply yan na yan. Kahit hindi yung sikat na yan. Kahit yung ordinaryong Christian, yan magre-reply yan, no? Marami na naipasa, yung iba nagre-reply nga eh. So, hindi nyo lang pinapansin yung sinabi ko. Walang nag-reply din sa mga sinabi mo. Kung maayos lang ang approach. Pero, huwag kayo titigil maghanap, no? Huwag kayo titigil ng sa dinami-dami ng Kristiyano sa Araw-araw na ginagawa, Facebook. hindi mo chine-check yung hukom na GC. Ang kailangan natin reckoning. Ang reckoning, sabi mo walang gawa. okay, ito yung message niya, oh. Ay, mali yung message na yan. Kailangan niya ng koordinasyon, hindi yung wala reply, bye-bye. Hindi ganoon. O, ano yung message mo? O, ako mag-type ng message mo. Tapos may kausap ko yung nagsusupervise sa mga bata. Kailangan meron tayong koordinasyon. Okay? So, hindi yung parang patay na ako, wala nang gagawin. Wala nang tatanungan. May follow-up pa tayo, kaya may 6:30 tayo eh. Diba? Kahit 6:30 man lang. Natanong. So, nalimutan ko tuloy paano ako napunta dyan. Ang atlas tayo, yung mana, ayun. Sinabi ko dahil may turo ang denominasyon na faith ang gumagana ngayon. Sa Old Testament, sa Hudyo, works. Yan yung tinutukoy mo, Bar Jerry. O maaaring na-influensyan si Barbanam yan. Pero sa Progressive Revelation, ganito. Ang pagkakaiba ng Old sa New, parehong may faith, parehong may works. Parehong may grace. Parehong may law. May law pa rin sa bagong tipan. Bakit binibira ni Pablo? Iba yung tinutukoy niya. Ang tawag natin dyan, arbitrary terminology. O sana magtanong bulong kayo dyan. Alam mo ba yan? Yung arbitrary terminology. Bigla ko na kapatid ba ni Joel Madera yung kasharing mo tungkol dyan sa Law and Grace na yan? Yung babae? Ha? Hello. Kapatid ba ni Joel Madera yung kausap mong babae? Yan sa tungkol sa Law and Grace na yan, binabanggit mo ngayon? Kung may audio, ang pangalan niya si Inka Madera. Ayun, yun. Facebook. Oo, yan. Subukan nyo makipag-chat. Okay. So, technically dapat 2A yan eh. Pero dahil wala nang hindi natuloy-tuloy, kahit pa gawin yung EA1, no? At din kailangan natin ng barkadang ka-sharing yung anak natin. Trabahuin natin yan. Rem yan, kailangan mo lang coordination tawag. Kasi kung walang coordination tawag, yung ibang magulang, dinahilan na lang walang reply, tapos na. Pero yung iba nakakaipon. Nakakaipon yung iba. Kaya huwag kayo titigil ha. Huwag kayo sumuko. Huwag kayo maghanap ng dahilan, tigil na kasi, okay, hindi man tumitigil, hindi man nag-a-adjust. Maghanap kayo ng adjustment. Doktor, hindi gumagana yung gamot eh. Di ba? Technician, hindi gumagana yung cellphone eh. So, kinukonsulta natin pag So, balik tayo sa sinasabi ko. Ito, singit to kasi related sa ampon. Ang denominasyon, ang protestante, nahawa rin si Barbanam dito, no? Parang magkalaban yung law versus grace. At talaga namang sasalitan ni Pablo parang magkalaban. Pero ang tawag dyan arbitrary terminology. Ginamit lang ni Pablo yung law, tinutukoy sa kapos na revelation. Sa new revelation, ginamit lang niya yung works sa old revelation. Pero sa tunay, pwede patunayan biblical, kahit sa kapos may works
works. May faith din. Wala bang law? Wala bang New Testament law? Bagong kautusan binibigay ko sa inyo. A new commandment I give you. So sa Romans nga may law of love, di ba? So bagong tipan may law, sa bagong tipan may works. So, teka, meron lang nagtanong dito. Yan mga sikat na sinabi, never nag-replyan, kaya di na yan kinakausap. Okay lang, sige. Di kita kailangan kausapin araw-araw para lang diyan, wag mo sabihin na dahilan. Ano, lahat kailangan may coordination. Hindi lang naman tungkol dyan. Pero isa yan, kasi tinuro ko na rin sa magulang yan eh. Yung mga anak na sinasabotahe ang kunwari may anak dyan, sinasadya. Tatabihan lang ng magulang, tapos kailangan kausap kay magulang para ano yung ita-type. Kahit hindi mo na yung anak ang nag-invento ng sasabihin eh. Sa end time, maraming ministro naghihintay lang na magtatanong sa kanila. Sabihin mo walang gumagawa kahit walang mag-reply sa mga to araw-araw. Maraming ang walang gumagawa, pero may gumawa konti, naghanap na ng dahilan kasi walang communication. Kaya na-discourage, walang mag-reply sa mga to araw-araw. Nagsisend ng EA, mga to, sinesend pa sa hukum ministry, messenger. Di kayo marunong mag-check. So, ang kailangan ko pa rin komunikasyon, ha? Ipapatigil ko tong broadcast sa pikon ko na naman sa'yo. Okay. So, labanan mo yung emosyon kasi dyan kumagawa ang kaaway. Parang yung nanay ko, dahil nakaaway lang niya, yung nagbasag na ng pinggan. Pinatay ng ilaw. So, wag tayo paalipin sa laman natin. Okay, tuloy tayo. Sinasabi ko to sa lahat, kailangan nyo ng coordination kasi ginagawa rin natin sa doktor. Ginagawa natin sa teacher. Ginagawa natin sa trabaho. So, bakit hindi natin magawa sa spiritual? Mas mahalaga spiritual. Kailangan natin coordination. Kasi kung kaya magawa ng iba, makaipon, 2B, ang dali-dali ng EA1. Ngayon, lahat yan ay pag-aampon. So, mga magulang, mag-organize kayo na, yung 6:30 gamitin nyo habang mahina pa kayo. Yung 6:30 araw-araw. Sige, bago ka po magtanong, tatapusin ko na yung Law and Grace. So, kaya binanggit ni Barbanham, magkaiba yung Hudyo, dito talagang takwil na, dito pwede pa bumalik. Yan yung halimbawa na parang Law and Grace, faith and works. Pero in reality, stepping stone lang yan. Hindi ko minamali ang denominasyon Pero kailangan nyo rin pakinggan sila eh. Kailangan nyo rin pag-aralan sila. Kasi kailangan alam nyo ano yung abot nila. May katotohanan din yan, nakaligtas din yan sa panahon ni Martin Luther. Pero kailangan nyo umabante. Dahil umabante na tayo, yung luma na unawa ay scaffolding lang pala yan. Stepping stone lang pala yan. Lahat yan, scaffolding, church ages, yung turo ni Luther, ni Wesley. Kailangan nyo pa rin pag-aralan yan. Kailangan nyo pa rin marunong mag-witness paano sa Katoliko. Pero pwede natin i-improve. Kasi progressive na yung mensahe. So ngayon, imbis na magkalaban pala yung Hudyo at saka ang magkalaban dyan, dahil yung iba tumigil sa Revelation, nagtuldok. Yung Master King na pinapakita ko kay Barbanam, yung iba nagtuldok, kailangan kama. Ang progressive. O yun yung pala Jason Gabrola, kailang ang tama, hindi yan magkaibang gospel o magkaibang mensahe. Yan ay progressive. Mula kapos, umaabante liwanag. Meron lang hindi sumabay sa liwanag, naaawa lang Diyos sa kanila. Kaya akala mo magkaiba. Hindi magkaiba. That's konektado lahat yan. Nagmumove yung mensahe dyan. Progressive ang mensahe. So, yung nagpaiwan, naawa lang ang Diyos. Pero, yung kaligtasan, kaya may Hudyo, naging Kristiyano rin Kasama rin Si Juan na malalim. Si Pablo. Hudyo yan. Pero ano yung tinuro ni Pablo? Wala ba siyang convert na Hudyo? So same sagot, Hindi yan magkalaban. Nakasanay lang natin kalaban. At yung nagsabing right to dividing, yan ay bunga nun. May ibang mensahe sila, may ibang mensahe sa atin.
May konting tama dyan, pero dahil sa pagtuldok ng iba. Hindi dahil sa sinadya talaga ng Diyos. Okay. Brother Bembem. Ito ako, brother. Oo. Rinig ako. Dito sa sa post mo. Yung Father, I sanctify myself for their sake. Ano yan? Paano yan makapagpunta Quote ba yan kay Barbanam? Quote ba yan kay Barbanam? Lahat kayo tumingin doon sa ano ko. Sa timeline ko. Ayan, sige, pakibukas na. Pakibukas na. Ano po makakonect yan sa adoption? Pang ilang sermon yan? Gusto ko ma-share dito. Wait lang, brother. Wait lang, nawala. Hindi ka mag-flash. Si Remy at Kate na mag-flash. Sige po. Hindi, yung mga pictures hindi na naihanda. Dapat bawat quote ni Barbanam may picture eh. Kung kunwari hindi pa napag-uusapan, ikot-ikot na kayo para hindi masabi isa na sayang yung pinagandaan. Paki-flash na. Pang ilang sermon yan, Barbem? Pakipunta na sa timeline ko, Sister Yed. Brother, sermon number, ba to? 1, 2, 3, 4. Yung, pang ilan mo na yan? Pang-apat. Sister Yed, paki-flash na. Nandiyan na tayo kanina eh. Yan na yung dapat topic, kaya tayo may part 2 eh. Gusto natin masuyod yung mga nascribe dyan. Ano sabi? Sino nagsalita? Hindi. Yung kaninang pinakita mo sa timeline ko, naghang ba? Naghang. O sige, habang naghang, pasensya na lang kung, hindi, pwedeng pindutin nyo na lang kung yung OBS doon sa, para hindi magkaroon ng itim na space. So, iba na lang mag-share screen Sister Berna, o sino man. Paki-share screen na lang. Yung iba, habang naghang yung O sige, Barbem, basahin mo. Sayang, no? Kaya ako na yan eh. Sige, basahin mo yung nasa timeline. Yung iba kaya mag-share screen, paki-share screen na lang habang nakahang. Ito, brother, yung... Yan ang gawin nyo lahat. Sige, go. Ang gulo naman ni Papa. Father, I sanctify myself for their sake. Failed Christian, his behavior was set him to adoption, sacrifice. Sanctify. Apat na yan. Father, I sanctify. Anong paragraph number? 60.0522M. Hindi, yan yung pecha. Ang tinutukoy ko lang yung paragraph number. 70-74. Para matuto ka lang Okay. 74. Father, I sanctify myself for their sake. Ganyan ang gawin nyo. Yung ginawa ni Bembem, yan ang gawin nyo lahat Huwag kayong mabagal kasi sa school, di pwede mabagal-bagal sa trabaho. I sanctify myself for the sake, real Christian, his behavior is what set him to adoption. Term ni Barbanam yan. Okay. Maganda salamat sa tanong at sana ubusin nyo to sa tanong Kahit man lang yung scribe ko lang. I sanctify myself. Alam niyo ibig sabihin sanctify? Ito, quote muna sa Bible. Binubukod ko yung sarili ko. Binabanal ko yung sarili ko. Alang-alang sa kanila. So, may multiple. Ang meaning ng sanctify, binubukod. Yung bukod, oddball. Sa mensahe ni Barbanam, oddball yan Hindi niya binanggit yan May another mensahe yan. Yung oddball, iba ka sa ibang tao. So mga magulang, wag nyo gayahin, takbo na sanlibutan. Ang takbo na sanlibutan, kahit ibang church pa nga magmangmangan na lang. Mangmangan. Ibig sabihin, ibukod nyo sarili nyo. Paano kayo nabukod? Sikapin nyo, ipatupad to. Maging halimbawa kayo, mga magulang. Kayo mismo mag-EA. Kahit ayaw gamitin saltang EA, no? Kailangan nyo maging bereyan Kailangan nyo magkumpara. For 20 years, hindi tayo nagkukumpara. Hindi, may nagkukumpara kaso naudlot na. Nasalanta. Pero
Ano yung dapat, ano yung tunay na Kristiyano? Ano yung Aquila Priscilla dapat sa inyo? Sanctify yourself, no? Para sa inyong anak. Pamilya pa ito muna. Kayo mag-EA, kayo magtanong, kayo pag-usapan nyo sa bahay. So I'm talking for the rest of the brethren sa the church. Pag ginagawa niyo yan, gagawin ng anak niya yan. For their sake. Nandiyan for their sake. Si Kristo, naging halimbawa siya para sa mga disipulo. Kung anong ginagawa niya, di ba? Nagtatanong siya. Magtanong din kayo. Yung tanong tungkol sa ano? Sa pananampalataya, ine-exam niya yung mga tao. No? Yan, so, Mary and Joseph ba yan? Okay. So, si Kristo, tapusin ko muna yung quote, I sanctify myself for their sake. Maging halimbawa, maging banal kayo. Magbukod kayo. Ngayon, yung training, magpa-training din kayo. Si Kristo nagpapa-training sa Ama eh. Balik natin yung quote muna. Balik muna natin yung quote. Para matandaan ko yung kasunod na kasulat. His behavior is what set him to adoption. Yan ang paliwanag ni Barbanam. Yung ginagawa ni Kristo, kaya siya inampon. O kayo, gusto nyo maampon? Ibig gusto nyo maligtas? John 1:12 yan. Magiging anak kayo ng Diyos. May karapatan kayo maging anak ng Diyos. Pero may gagawin kayo. Yung sanctify yourself. Ang sanctify, sumunod kayo. Maiiba kayo sa mga karaniwan tao. Yung sanctify, maiiba kayo eh. Mabubukod tangi kayo. Magiging banal kayo. So, yan yung paliwanag ko ha. Okay, sana masundan nyo. O sige, Bar Jose, sana magtanong ka sa ano ha, sa mga quotes ko. Sige, Bar Jose. Ang inatanong ko yun tungkol sa adoption. Di ba, Brother Francis, halimbawa lang sa mga kasal, bago tayo magbigay ng, bago tayo pumapayag sa kasal, marami tayong pamamaraan na yung training, bago ibigay yung basbat. Sa adoption, Brother F, alam naman natin sa legal, pag nag-adapt ka, may mga requirement, minsan hindi ka pumapasa. Kasi binabasihan yung financial mo, kapasidad mo. Pero sa atin, sa spiritual sa atin, sino lang may karapatan mag-adapt? Kasi lahat halos bumabagsak sa training. Sundin nyo lang yung instruction. Yung requirement na babasa mo sa batas, kung ipaparallel mo sa atin, ano may requirement natin? Tumulong kayo. Kunwari, hindi pa kayo malalim, mag-network kayo. Pag ibig sabihin network, marunong kayo magkonsulta. Huwag kayo magsariling diskarte. Pag hindi kayo nagkonsulta, sariling diskarte na yan eh. Tulungan ko to ng pera, pagkain. O yan lang, trabaho. Dahil hindi ka nagkonsulta, hindi mo alam ang leverage. O kaya alam mo na yung leverage, hindi mo alam anong i-leverage, nag-iimbento ka. Marami ring tawag dyan, marami ring nagpapayo sa mag-boyfriend, pero wala nang konsulta rin. Kailangan natin ng network. Kailangan meron tayong konsulta, meron tayong komunikasyon. Sabi ko nga, kahit tagumpay kayo, mag-report kayo eh. Hindi pa patay. Ibig sabihin, panahon pa to ng pag-aaral na kailangan makuha nyo lahat na makuha nyo. Bago kayo direktang kausapin ng Holy Spirit, magpa-train muna kayo para by the time wala na ako, Holy Spirit, yung dati nyo natutunan, idudugtong ng Holy Spirit dun. Yung basics wala pa, yung basic disiplina wala pa. At tsamba-tsamba na lang yan. So, yan na requirement. Yan na requirement dito. Pag nag-ampon ka, makipag-network ka. Huwag kang magsariling diskarte. Minsan napupundi tayo, layas ka na. Di ba? So, tatlong magulang na nalaman ko may ganyan. So, huwag nyo sundin ang emotional laman nyo. I-subject nyo yan. Pa-correct kayo. No? Yan ang bere yan. Ang bere yan, hindi lang yung yung nakumpara mo.
Pati yung laman mo, nasupil mo. Alang-alang, sinurrender mo yung laman mo para doon sa salita ng Diyos. Si Kristo, di ba? Ayaw niya mamatay, pero sinurrender niya yung will niya sa Diyos. Ganon din kayo. Yan yung requirements. Kunwari, nag-ampong kayo. Sa batas, naghahanap kayo ng papeles. Dito rin, sa hukom, konsulta kayo, makipag-network kayo. May regular network kayo. Yan ang parallel sa atin. Okay? Yung iba magtanong sa quotes. Hello po, may tanong po ako. Tumingin ka ba sa quotes? Opo. Sarili mong quote o yung scribe ko? Yung sa'yo po. Sige, sabihin mo yung anong petsa, anong paragraph number? Paragraph number po ng 75. Nabuksan ko na po to nung nakaraan, pero about siya po kay Jesus Christ tsaka yung Father. Yung nakasulat po dito sa pinakauna. Okay. Anong taon? Anong sermon? 5609 to 23. Yung paragraph 75 po. Sige. Sige, tanong. Tutor, trainer, points to Father. Okay. Opo, yun po. Ano pong dito, pong ibig sabihin yan? Salamat sa tanong. Gawin niyo yan. Ang dali-dali lang ginawa ni Joanna, di ba? Gawin niyo yan para makuha natin sustansya. Alam mo yung binanggit ni Barbanam to? Siyempre, hindi naintindihan ng iba pag walang hukom eh. Hindi lang maintindihan yan. Ito yung network. Yung tatay nangontrata ng ibang tutor. Ang tutor parang in church. Yan yung parang Eliezer sa LCM. Ano ba yung tutor? Yung tutor yung hukom. Diba tatay hukom din? Oo. Ibig sabihin, kung ikaw ay tutulong, di katuwang ng tatay yung tutor. Ang ibig sabihin ni Barbanam dyan, hindi ibibitray ng tutor yung tatay. Kasi nakaranas din ako ng betrayal eh. Pinagkatiwalaan mo, pero dinala sa ibang end time. Dinala sa ibang end time. No? Ni Nicolaita pa. So, parang yung kapatid ko mayroon siyang tauhan na binigay sa ibang kalaban yung customer. So, the tutor always points to the Father. Yung binanggit ko kay Brother Sen na mag-network ganito. Pag kunwari tumulong na sa ampon, no? Nag-ampon kayo. Pag nagkonsulta kayo, hindi nyo isa-sariling diskarte yan. Ang tutor, so yung pinapaliwanag natin siguro, yan na yung katuparan nung mga binanggit ni Barbanam. Huwag kayong magsasariling diskarte. Ang sariling diskarte, betrayal yan eh. Dalhin ko lahat nung naakay sa Kugi papunta kay Ruel, papunta sa ayan. Bigay nyo na yung lupa doon sa sa umaangkin para sa kanila lang atin. Ibig sabihin, huwag nyo i-betray ang mensahe. Huwag nyo i-betray siyempre sa denomination, meron din silang loyalty. Pero hindi dahil sa mensahe. Ang loyalty natin kay Kristo sa salita. At kay Kristo sa salita, hindi yan Nicolaita, Berean yan. Hindi yan iwas sa patunay. Wala yan bias. So when it points to the Father, it points sa pagka-Berean yan. Magpo-point back yan, gawin natin yung tama. Sabihin mo natin, may mali si Brother Francis. Huwag tayo iwas. Kaya natin siyang kausapin ng tuloy-tuloy, hindi yung sandali lang. Kinausap nga ako, binakbakan lang. So, pero walang, iiwas na lang. Magaling kasi matalino yun, kaya hindi tayo manalo sa katwiran. Umiwas na lang tayo. When you point to the Father, you point back sa biblical na pagkaberean. Turutin ni Barbanam yung pagkaberean eh. Kung ito yung tamang mensahe, huwag kang mag-isip ng ibang motibo. Gusto ko magkaroon ng malaking gawain, kaya ituturo ko pa rin sa ibang end. Nicolaita nga yung ibang end time, lalo mo ikukulong doon yung mga mahihina. Hindi pa nga sila matured Berean eh. Huwag na kayo makinig dyan kay Francis, dito na lang kayo sa end time. So,
Yun yung point to the Father. Hindi tayo Nicolaita na bawal makinig. Kung patas tayo, sige, ang pinaka-Father natin yung Diyos, susunod si Jesus Christ, at yung salita, kung sino manggagawa ang berean sa salita. Pag siya yung berean, hindi siya magsasarado. Hindi siya daya. May iba kung nagpapanggap na patas, pero naghanap ng dahilan para maging bias eh. Nag-emosyon. Huwag tayo maghanap. Kaya nga labanan yung laman ha. Huwag kayo mapikon sa laman. So, surrender nyo yung laman nyo. Yan ang susi. Yan ang susi sa langit. I die daily. No? So balik pa. Yun. Yan yung point to the Father. Salamat sa tanong. Meron pa iba sana eh. Pero nawala na. Yung point to the Father, point doon sa tama mensahe, konsulta, reckoning. Then, point doon sa pagkabereyan na attitude sa word. Yan ang tunay kay Jesus Christ at Diyos. Lahat naman nag-aangkin sa Diyos at kay Jesus Christ. Pero paano patunayan talagang sa Diyos yan at kay Jesus Christ? Yung pagkabereyan sa salita, yung attitude. O sino manggagawa ang ganun? Di ba? Yung iba, tinuturuan kayo umiwas. Yung kabila, tuturuan kayo maging patas. Umiwas ka na dyan. Wala nang pag-asa yan. Talagang markado na yan. Okay. Tanong po ba na O sana sa quote para masuyod man lang natin. Sana maubos natin. Sige, tanong. Anong taon? Isa letter B po. Sige. Ano po ba adoption ministry dun po sa hukom ministry evangelization? Yung miyembro natin, salamat sa tanong kasi baka akala nyo yung inaampon yung tagalabas. Hindi. At yung letter B, yung miyembro natin yung tinuturuan natin, yung dinidisciple natin, di ba? Nakalagay discipleship. Pinapa-evangelize natin sila kasi part ng pag-aampon natin sa kanila. So, hindi pa natin pinag-usapan kung may na-evangelize sila. Ampon din yun. Pero hindi yan ang topic dito. Ang topic dito, ang ating kapatiran sa church, pag inutusan natin mag-EA2B, mag-evangelize, mag-alok ng seminar, mag-DVBS, part ng kanilang adoption yan. Part pala ng pamilya, part ng discipleship. So, sila binisita, fatherless pa sila. Nung inampon mo sila, dinisciple mo sila, tinuruan mo sila, siyempre may report yan sa church, di ba? Eventually, kailan turuan mo na sila mag-DVBS? Mag-2B. Yan ang evangelization. Yung 2B na dapat yung gawin, evangelization yan. Nasa Bible ba yan? Make disciples of all nations. Sabihin nyo kay Jason yan. All nations. Ano, Hudyo lang? Hindi. All nations. Make disciples of all nations. Baptizing them. So, hindi yan mga Hudyo lang. Mostly mga hentil na hindi Hudyo. Kasi saltang hentil kasama Hudyo doon eh. Ang hentil ay mga bansa. Yan ang evangelization. Ngayon, pag ginawa ng mga alagad ni Kristo yan, lalago sila, maseselyo sila. Ay, ang selyo pala natin, kailangan pala kami mag-share. Ganyan lang kababaw, no? Simula sa formal talk baby pa. Tuloy-tuloy, hanggang sa labas, nag-share ba tayo? Okay, masaktan na. Malaki tsansa, iwan kayo sa rapture pag di kayo nag-share. Kasi, kinahihiya nyo pa ang ebanghelyo. Mag-share kayo sa kapatiran. Mag-share kayo sa labas. Magtubi kayo. Kahit man lang, mababaw yung share comment list, no? Yung magbita kayo. Kahit the spirit and the bride say come. Bride ka ba? Then sabihin mo come. Come. Iniimbita kita sa class. Iniimbita kita sa Sabado Tanawin. Iniimbita kita sa broadcast. Iniimbita ka namin sa Sunday service. Kahit lang mang imbita kayo.
Di ba? Paano kung di ka nag-imbita? Baby ka pa. Baguhan ka pa. Naging ritual, naging tradisyon lang sa'yo, naging tuldok ka na. So, ang tuldok hindi lang sa revelation na unawa, no? Ang tuldok kasama sa disiplina sa buhay. Hindi na umabante yung ginagawa mo. So, ang evangelization nakalagay sa letter B, tayo, ikaw, ako, yung mga miyembro, hindi pa yung labas. Kailangan kayo mag-evangelize sa labas. Part ng pag-aampon niyo yan. Yung pag-aampon, yung pwesto niyo sa Diyos, yung selyo niyo sa Diyos, yung pagiging anak kayo ng Diyos. Siyempre, yung iba kasi, tanggapin lang si Kristo, anak na ng Diyos. Ayan, evangelize. Ibang tao, siyempre, John 1:12, ampon yan, di ba? To those who accepted Him, to them He grant the right to be the sons and daughters of God. John 1:12. Yung accept lang. Yung accept, kasama dyan na evangelization. Pag sinabing accept, pati yung ipapagawa sa'yo, i-accept mo. Tinatanggap ko si Kristo, tapos, kapos yan, yung sa denominasyon, yung bukang bibig lang tanggap si Kristo. Patunayan mo, tinanggap mo si Kristo. Patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Pag in-accept mo, ano may nakasulat sa John 1:12? To those who accepted Him. Pwede nyo check, ha? Check nyo lahat, buksan nyo, John 1:12. Yan yung isang talata ng pag-aampon, eh. Hindi ko na nabanggit. Buksan nyo John 1:12. To the many who accepted Him. Yan ba yung nakasulat? Siyempre, hindi ko maalala exact words. Pakibukas John 1:12. Kahit ikaw, Ruth. Ikaw yung nagtanong, eh. Si Ruth ba yung nagtanong? As many as received Him. Pwede na i-zoom yan, tanggalin mo yung Tagalog pa tayo, no? Sige, iwan mo yung Tagalog dyan. As many as received Him. Yung tumanggap. To them gave the power to become the sons of God. Adoption yan. Hindi ka anak ng Diyos na pinanganak. Yan ay logos. O sa dugo. Ikaw ay anak ng Diyos dahil tumanggap ka. May training yan. Yung receive na yan, training yan. Mali yung Tagalog dito. Lahat ng pinagkalooban niya sila. Yung tanggap dito sa Tagalog parang mali. Yung receive Him, tayong gagawa niyan, eh. Hindi yung Diyos, itong sa Tagalog, datapot ang lahat ng pinagkalooban niya. Parang Brother F, may magtatanungan. Sige, tanong na. Tanong na. Hello, Brother F. Go. Yung tanong ko po is, paano yung tatay hindi nagpakatatay tapos yung nag-ampon ang mas naging magulang kaysa sariling tatay? Okay. Laman yung tinutukoy mo, laman. Kasi lahat ng tao nadaya sa sanlibutan, eh. Kailangan nila yung salita ng Diyos. So, nadaya tayo na sanlibutan kaya nagsarado sa mensahe at kalayawan ang hinahanap. Nawala na. Nawala ba yung signal? Sige. I-ano nyo, pakinggan nyo ito mabuti. Dapat nyong gawin, magpaampon kayo sa Diyos. Di susundin nyo yung Diyos. Sundin nyo yung mensahe. Pag kayo anak ng Diyos, naku, higit pa kayo sa anak ng hari. O anak ni Bongbong. Anak ni Queen Elizabeth o ni, anak ni Trump. Higit pa kayo sa pinakamayaman ng mundo. Anak kayo ng Diyos. Hindi nyo na-realize gaano kalaki ang pribilehyo niyan. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Maghahari kayo sa sanlibutan. So, unang-una ang gawin nyo, yung naranasan yung hirap sa kapapayaan ng magulang. Hindi lang naman tatay mo, tatay ko rin. Tatay, sabihin natin, lahat tayo. Bakit? Kasi magulang natin, di pa marunong dyan, eh. Forgive them for they know not what to do. Paano yung forgive? Ito yung gagawin mo.
Di lumalim ka na. Oh. Siya naman turuan mo. Oh, nalihis ka lang. Kaya kailan turuan ka namin. Kung manghingi ka, ile-leverage ka namin. Ano yung leverage? Oh, pwede ka namin demanda na kayo yung nagpabaya. Oh, kasi kayong nagdedemanda para inagawan kayo ng anak. Pero hindi kayo ni namin depend. Sumunod ka lang kayo sa amin. Ile-leverage namin kayo. I-leverage, malalim yan. Kasi sa denomination, evangelize lang yan eh. Evangelize, gagawin nyo rin yan. Kung may pagkakataon, siguro social media muna, padala na mensahe. O kaya, kung may iningi, bilitay mo ko. Okay, gawin nyo muna to. Mag-report, basahin mo to, kwento nyo sa amin. Sige, ginawa nyo na. O sige po, mapasyalan namin kayo, bibigyan kayo ng ice candy o chichirya. Dahil mahirap pa kami. O, yan. Sa future, ile-leverage ka namin. Kung gusto mo ng tulong, kung kaya na ka namin tulungan. Pero ngayon, bilang anak, sharean ka na namin. Kung hindi ka naging magulang sa amin, spiritual tignan nyo, huwag nyo yung pera. Spiritual tignan nyo. Huwag yung banding o yung laman o yung Jollibee or what. Yun ang alam ng iba eh. Kino-cosplay pa. Ang pagiging magulang, spiritual. So, hindi kayo naging tatay sa amin spiritual. Kami na lang ang maging magulang mo spiritual. Tuturuan ka namin. Kung matigas ang ulo mo, bahala ka. Pero kung marunong ka makinig, gusto mo ilabas yung pagmamahal sa amin? Makinig ka, sumunod ka. O, kami ang may alam sa mensahe. O, share namin sa mensahe sa iyo. Ngayon, kung Hindi ko papagawa yan sa mga yan dito, Brother F. Lalo dun sa tatay nila, hindi ko papagawa yan. So, future pa yan eh. Siyempre, ang makakagawa lang, matured na. Ang mukha niya. Graduate yan. So, hindi to sa isa inyo lang, kahit sino to. Kahit sino to. Sa church natin, ganito. Kung merong anak ang mas malalim sa magulang, akayin yung magulang nyo. So, nagaya niya sa impyerno. Wala mo nang galit sa laman ha. Ano muna, kung ano yung mali, ipapakita ano mali. Tapos, ako, mahal ko pa rin si Bermani, kinokontak ko siya, sinasabi ko ano mali niya. Kailangan may pag-ibig tayo. May pag-ibig din si Kristo kay Judas. Di ba? Walang muhi dyan. Mulang sabihin So ganito, pansamantala, habang nasa mali, hindi pa kaya, di magpaampon muna kayo sa Diyos. Pag nagpaampon kayo sa Diyos, lumakas kayo, pinagpala na kayo ng Diyos, parang si Jose. Di ba, binenta siya ng mga kapatid niya, papatayin siya ng mga kapatid niya. Binenta siya ng kapatid niya. Meron siyang rason, katwiran, para pakamuhian sila habang buhay. Pero nangusap ang Diyos sa puso niya. Di sinadya ko yan. Para ikaw maging pinakamalakas na tao sa buong mundo at maligtas mo sila. So, kung kayo ay maampun ng Diyos successfully, Diyos ang pasalamatan nyo. Siyempre, hindi naman plano ng tatay yan eh. Then, kung kaya niya, alokin nyo lang sa kanila, sa future, yung kaligtasan. I-leverage. Ang leverage, kaligtasan din yan. Pero stepping stone lang. So, ngayon, labas muna sa inyo ha. O mga pamilya, mahal nyo ba yung magulang nyo? Siguro kaya ni JP David si Sister Jo. Kaya ni Janelle si Betcha. Kaya ni sino pa? Ni Lisa si Sister Balen. Kaya ni Jeremy si Shirley. Jim si Shirley. Kinokonsensya ko na yun noon pa eh. Kaya ni Simon si Ann. Kaya ni, kung nga rin malalim na si Owa, kaya tulungan niya si Lisa. Kaya ni yan si Remy. Kaya ni Rika si Joy ba yung nanay niya? Malayo pa yun.
Kailangan lumago muna siya. Brother Rep, may tanong po ako, Brother Rep. Okay, sino to? Sana tanong ka sa quota. Sige, sino? Hindi Ako po, Brother Rep. Jerry. Jerry, okay. O sige, sana mamili ka sa quote. Pero kung di ko, tatanggapin ko pa rin. Sana maubos natin yung quote. Okay. Ano po, ganito po kasi. Sa isang pamilya, halimbawa po meron po talagang isang miyembro na hindi maakay sa spiritual. Paano po yun? Ganito yun. Pag yan ay anak mo at na-assert mo, kahit nga nanay mo, magulang mo, pero na-influensyan mo, hindi assert ang tawag yan. Pwede tawagin na rin na-influensyan mo, no? O na-leverage mo. Leverage ang tawag yan. Assert din yan, pero leverage. May pagpapala sila kahit na hindi sila tumanggap. Kunwari, yung puso nila matigas, nikulok. Pero sumunod lang sa'yo dahil sa leverage. May pagpapala rin yan kahit sa Great White Throne Judgment. Ayan, hindi yan tinuturo ng denomination yan, ha. May awa pa rin pala ang Diyos kahit na iaagis ka na sa dagat-dagatang apoy. Pwede kasi hindi, mabawasan lang yung taon mo sa dagat-dagatang apoy, kaligtasan na yan. Yung hindi ko mo maranasan yung hirap sa dagat-dagatang apoy, natunaw ka agad. Kaligtasan pa rin yan. Ayan yung iniisip ng mga taga-sanlibutan. Para silang baboy na matay lang, no? Wala naman silang hinahanap wala naman silang assurance. Nag-imagine din na langit at impyerno yung taga-sanlibutan. Pero yung yung matigas na puso ng taga-sanlibutan, yung mga nagsa-science, yung mga existential lang yung niisip. Ang inisip na parang baboy ka lang na namatay. So, pwedeng ganyan. Yan yung pinaka-kaligtasan din yan. Yung hindi mo maranasan yung hirap, mapalo, o matulog ka lang papayapa, di ba? O mas mabuti, mercy killing. Mas buting mamatay na lang ng payapa kaysa sakit mo, hirap ng buhay. O. So, yung abot ng sanlibutan na ganyan, yan yung ultimate na kaligtasan, na kapayapaan, na sa lake of fire, hindi malala yung parusa mo. Minimum yan, ha? Minimum. Pag siya minimum. Kunwari, magulang sa anak. Na-aronic niya yung anak niya. Yung anak niya, wala talagang puso. Pero, sumunod sa iyo dahil hindi ka pabaya eh. Kaya mabubugbog yan pag bata pa, pag hindi sumunod. No? Lumaki siya, may disiplina siya sa buhay. Matiwasay, matulungin sa kapwa, etc. Nicolaita lukewarm lang. Ayaw niya ng Berean. No? Pagdating sa lake of fire, sa Great White Throne Judgment, pwedeng hindi siya magdudusa. Alang-alang sa magulang. O alang-alang sa anak o magulang o mag-anak na nag-leverage. Pwede rin natin tawagin leverage mula magulang papuntang anak eh. O general term na yan. Ginamit may leverage, napasunod siya. Kahit nga hindi mo ka mag-anak, kahit kapatiran, kakilala lang. Dahil sa leverage, naghanap po ng trabaho, sige bibigyan kita pero sumunod ka sa papagawa ko. So kunwari lang to kahit nilangyari. Si Mima, o kasama sa trabaho mo mag-research. Huwag ka maglibang ng ibang bagay, magbakante. Oras ng trabaho to, kaya kasama sa company policy, gumawa ka dun sa opisina liter or what kaya. Dahil dun nagka-interest or kahit na hindi interest o kahit wala lang, pero sumunod lang. Yung kaunting ginawa niya, kahit unbeliever siya, may term sa end time nito the friend of the bride ba yan? Mga believer to. Pero tumulong sa bride. Si Alan, narinig yung madalas yan, friend of the bride. Tanong na lang niya sa end, mag-iiwan ka sa end time. Ano banggit ni Barbanam yan? Hanapin niyo yan. Yung quote na yan. Itong friend of the bride, pero ito yung mga ship group, yung tumulong. Ito yung ship group na binisita sa kulungan, ganyan. Kung sila pinagpala, how much more, natin, yung kapamilya natin, na leverage lang natin. Pero iba pa yung naniwala sila. Malaking bonus na. Gusto mo ba malangit na puso lang ang babaguhin Kasi sa nagawa na, napagawa na. Yung disiplina sa laman napagawa na. Whether galing sa trabaho mo, galing sa pamilya, whether galing sa magulang mo, galing sa anak mo. Na-leverage ka lang.
So, nakakatulong pala yan, no? O, tingnan mo si Abraham, sa pilitan, kailan tuli kayo lahat, ha? O, yan, sa pilitan yun, hindi dahil kusang loob gusto nila. Wala lang magawa kasi yan ang trabaho, eh. O, yung trabaho niyan, yung company policy yan. So, hindi lang to kamag-anak. Dahil na-leverage ng magulang, na-leverage ng anak, ng kapatid. Yung trabaho may leverage din. Dahil sa trabaho, sumunod, nagiging banal sila. Pero sabihin natin, hindi umabot sa eternal life, edi bawas na lang hirap sa lake of fire. Magandang tanong yan, ha? Adoption din ba yan? O, parang adoption din yan, pero yung pinag-usapan natin adoption dito, yung malangit talaga. Yan ang habulin nyo. Yan na lang kayo bumawi. Kunwari, ako, pwede ko sabihin yun, yung magulang ko, tapusin ko lang. Yung magulang ko, hindi maganda yung buhay ko noon, bata pa ako eh. No? Pwede yung magalit-galit, din ako dati. Pero ngayon, nabuksan ako, hindi na ako galit, na awa ko sa kanila. Nagpapasalamat din sa kanila, sa sikap nila. So ganito, Sister Kate, kung ano man naranasan mo, all things work together. Mahalin mo lang ang Diyos, magiging mabuti lahat. All things work together for good to them that love God. Kahit na hindi maganda, ginawa kay Joseph, the dreamer. Kahit hindi maganda yung ginawa sa inyo, lumapit lang kayo sa Diyos. Aampunin kayo ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Pag naampun kayo ng Diyos, anak kayo ng Diyos, mapapasalamat na lang kayo sa anuman nangyari na kapaitan sa buhay. Kahit masama yung nangyari sa buhay, magiging mabuti yun. You meant it for evil, but God meant it for good, sabi ni Joseph. Okay, so huwag nyo, kasi pagsikapan nyo to, dali-dali lang eh. Okay? So, si Magellan muna. Over Magellan. Sana sa kota. Okay. Hello, malinaw ako dyan. Naririnig. Magipaliwanag nga ako sa Luke 16:8 hanggang 9. Pakibas. Yung Luke 16. May kinalaman din nata ito sa adoption eh. Luke 16:8 and 9. Yan ba yung prodigal son? Hindi pa naman impyerno yan, ano? Andyan din yung mayaman at sila. Pakibasa ko, be. Pakibukas. Paki-share screen. Para mag-enjoy yung manonood. Masya-share. Paki-share screen. O kahit sino na lang, tulong. Luke 16:8 and 9. O kahit basa na lang, Sister Ruth. Pero kwento mo na agad, Bar Magellan, para hindi tayo magtagal na matagal pa yung Sister Ruth, pinababasa ka. Ayun na. Zoom. Tagalog. English. The Lord commended the unjust steward. The children of the world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Hanggang 13 yan eh, hanggang 13. When ye fail, umakit. Nasa na ako eh. Teka, kailangan mabasa yung nasa taas. Akyat ko nga muna para makuha ko yung context. Verse 7. Akyat muna. Utang. Akyat pa tayo. Siguro akyat na tayo sa 1 eh. Magbabrowse ako mabilis dahil marami to. Mag-browse din ka, no? At kung ito naka-zoom, makikita na nagbabasa. Said to disciples, or certain rich man, not a steward, in the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called unto him, said unto him, how is it that I hear thee? Give an account of thy stewardship. Accountability ito, no? Ito yung paniningil natin. Ito yung turo natin sa hukom na paniningil eh. For thou mayest be no longer a steward. So, parusa yan. And the steward said within himself, what shall I do? For my Lord taketh away from me the stewardship. I cannot dig to beg
I am ashamed. I am resolved what to do that when I am put out of stewardship that may receive me into their houses. Maghanap siya ng mag-aampon sa kanya. So he called every one of his lord's debtors unto him, said unto them, How much owest thou unto my lord? And he said, 100 measure. Take thy bill and write 50. 100 ba sabi niya? 100, okay, tas gawin yung 50. Then said he to another, How much owest thou? Said, take 100 measure of wheat. Write 80 yan. And the Lord commended the unjust steward because he had done wisely. For the children of this world are in their generation wiser than the children of light. Okay, meron akong unawa dito sa 6. Bago tayo mag-7 ha. Yung children of the world, yan yung unjust steward. Parang pinalayas na siya eh. O papalayasin na siya eh. So, tumulong pa siya sa Panginoon niya. Kunwari, hindi mabayaran ng utang. Naglakad yung unjust steward para mabayaran ng utang ng Panginoon. Doon sa sa boss niya. Na sinisante na siya eh. Pero nagtrabaho pa rin siya. Tinulungan niya makolekta yung di makolekta. Ngayon, ito yung tinutukoy ni Kristo na yung verse 8. Verse 8, akit sa verse 8. The children of this world. Akit mo. Okay. That yung sinabing children of this world ito ay yung type ng mga sanlibutan. Yung meron pa ibang talata. Yung aalisin sa yung kaharian, ibibigay sa iba. Kasi yan yung ampon sa labas. Yung hindi mo anak, yan pa'y masunurin sa'yo. May mga ganun eh. Yung hindi mo mismong anak, kaya hindi mo mismong panganay, yan pa'y masunurin. Itong children of the world, ito yung type ng unjust steward, parang yung Gentiles na hindi Hudyo, na hindi Israel, na lihis na backslider na, mas wise pa sila daw sa children of light. Mas berean pa yung hentil sa Hudyo. Yung children of light, sila yung unang dapat punta tayo sa prodigal son. Halimbawa kay prodigal son. Di ba yung prodigal son marunong magsisi? Marunong magsingi na sorry. Yung panganay, nagtampo. Sumama sa piging. So, mas lumayo pa yung loob ng panganay dun sa prodigal son. Yung prodigal son kasi marunong magsisi. Pupunta tayo. Mas malapit sa katotohanan ng Hudyo. Pero sila pa yung nag-reject sa Messiah. Yung tinutukoy ni dito sa parabola ng unjust steward, yung mga hentil na dating baboy, dating marumi, dating di kilala ang Diyos. Pero kahit na anong kasalanan na, pwede pa pala sila magsisi eh. O, isipin nyo yung grace, no? Kahit muhi-muli tayo sa tao, kung willing siya magsisi, bigyan nyo siya pagkakataon. Ang pagsisi, siyempre, pagsunod yan. So, di pa tayo tapos dito, no? Mas wise sila kasi mas tama ginawa nila. Yung children of light, mas mali pa. Sabihin, tama yung tanong ni Ber Magellan, may kinalaman ba to sa ampon? Meron. Kasi ikaw na malayo ka sa gospel, pwede ka makalapit. Bibigyan ka ng pagkakataon. So, lahat pala ng nagkamali sa bigyan pagkakataon. O yung hindi na umaten dahil nasa yung demonyo. Sana kausapin nung nagsabi at sabihin, sorry na-attend ka na. Kaysa nilagyan mo ng hadlang, parang inimpire na mo yung tao, no? Parang, dapat ang puso natin merong mercy. Gano'ng kalaki ba yung kasalanan niya para tawagin demonyo? So, ganyan din yung children of this world are in their generation wiser than the children of light.
Tuloy tayo sa 9, ha? Baka 9 pa lang pwede na. Itanong kami ba? Sandali. Babasahin ko muna yung 9, ha? I say unto you, make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness. Ito na yung sinasabi kong evangelization. Kailangan kaya nyo mag-witness kahit sa mga children, mammon of unrighteousness. When ye fail, they may receive you into everlasting habitations. Yung susi mo, kahit mag-witness ka, kahit hindi sila tumanggap, kunwari, hindi mo sila na-convert, meron kang reward. Okay? O shortcut na lang muna to. Mahabang paliwanag nito eh. Sister Shirley. Sige. Scribe kayo ha. O yung mga scribe post. So na last 30 minutes. Damihan yung tanong sa quote. Para masuyod. Ang daming puntos. Kaya kung scribe niya, magaganda yung puntos eh. Sa mensahe natin. O yung Pamilya Levita, check scribe post. Yan, Okay. tanong ko, Brother F, bakit yung karunungan ng Diyos kamangmangan sa tao, yun yung sabi ni Brother Banham. Nabasa mo ba sa quote yan? Opo. Para ipakita natin. O para lang masana yung iba sa leksik. Anong taon? Anong petsa? Brother Akin ba Francis, yun baka sa'yo? sinabi ng Bible, karunungan na sa libutan, kamangmangan sa kanya. Kahit alam ko nasa Bible yan. Pero gusto ko lang masanay tayo na tumingin doon sa timeline na ginawa ko. Para masanay rin kayo magbasa. Talata Para 53 i-flash din to, natin. pero di ko anong state ko nang nakalagay. Sarili mong, sa akin yan, sa aking take note yan, o sarili mong take note. Kay Brother Banham na basa ko sa adoption. O sige, sabihin mo na lang, hanapin ko, ibig sabihin, hindi galing sa timeline ko. I-check mo na lang muna yung timeline ko kasi paragraph, madali makita eh. Anong taon? Anong petsa? Sabihin mo yung petsa para ma-trace ni Ed. Alam mo ba yung petsa? Hindi ko mahanap yung date eh. Basta nakalagay dito, talata 53. O sige, i-browse mo na lang, Sister Yed, no? Sasagutin ko na lang muna, batay sa Bible. Pero kung quote, mababasa ko yung quote, masasabi ko ano yung tinutukoy ng Barbanam. Pero pareho lang, nabasa ko rin yata yan eh. Okay, ganito. Hindi naman naiba yung paliwanag ng Barbanam sa Bible eh. Ganito yon, spoken word na natin ha. Atin to spoken word, hindi sa kanya. Ang maraming tao hindi interesado sa Word of God kasi tingin nila kalokohan yan. Hindi tayo kikita dyan. Di ba? Lagi ko binibilang tatay ko, tita ko, kahit kapatid ko, o sino pa. Wala kang hanap buhay, puro salta ng Diyos, salta Diyos. Nagagalit ka kapatid ko nung sa sililati sa paa. Bakit di ka tulungan ng church mo, Okay. Actually, tumulong naman. Pero, pinagmamalaki sa kanya. Pero, ang tingin ng taong sanlibutan, pakinabang lang. So, ang tingin nila dito, libangan. Kung magising kayo, kasi tatamaan natin itong existential. Hindi ito libangan. Kung merong kapatiran tayo, maaaring tingin dito libangan lang, parang palipas oras, parang lang. Halimbawa na rin natin nandito sa loob. Pwedeng nakikinig lang kayo, lipas oras lang. Hindi, ituring yung oportunidad to. Hindi, oportunidad yan. Kunwari, naupo kayo sa isang klase. Oportunidad yan. Hindi yan, panglibang, pang-hobby, panglipas oras. Hindi ako kikita dyan. O sabi rin ng uncle ko bago napatay. O sige, pastor ka. Kasi ang laki ng kinikita ni Mark Velarde. Ibig sabihin, gusto niya maging pastor ko na sikat na maraming makukuha pera. Iisip nila, hindi, higit pa sa pera makukuha mo rito. Buhay na walang hanggan. So, kalokohan ang tingin nila dito. Pero kung may revelation kayo, kung may revelation kayo, mawawalan kayong gana sa magagandang pasyalan eh. Mawawalan kayong gana sa games, kung ano pa. Ako, mahilig ako makinig ng worldly music. Nawalan ako bigla ng gana.
Dati nga malaki ang ambition ko eh. No? Pero May nawala tanong. ng gana. So yan yung kalokohan na baliktaran doon sa 1 Corinthians chapter 1 by at 2. Foolishness of this world is wisdom. No? Sa mga anak ng Diyos. Pero sa sanlibutan, the wisdom of the world is foolishness unto God. So lahat ng pinaghirapan mo sa lupa, existential. Wala lang. Wala pa tayong 100 taon o 100 taon lang tayo. Wala na yan. Tatanda ka na, mahihina ka na. Yan lang may pakinabang mo sa buhay. O si Rizal, walang ibang pinakamalaking pagmamahal kundi pag-ibig sa sarili niyang bayan. Nationalism yan. Hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Lahat yan idolatry. Medyo tama nga. Pinyo ba? Medyo tama sa ba? Okay, sandali ha. Unahin natin si Sherry pala. Si Shirley. Nakatanong na, no? Nakatanong na si Sherry. Brother F. Paulit nga po yung tanong. Ni Shirley? Ni Sherry? Kamang-mga sanlibutan, paragraph number 57 daw, sabi ni Sherry. Yung kung gusto makita yung petsa, pagtingin mo yung second page, no? Yung mga foreground dyan. Ang kamangmangan ng sanlibutan ay katarunungan sa Diyos. At ang kamangmangan sa Diyos, katalinuhan sa sanlibutan. Yan sa Bible yan eh. Yan ang tanong. Yan ang tanong ni Sherry. Okay, Nikki, dali. May nakapilap dalawa. Nikki, dali. Hindi na nagsalita si Nikki. Dennis muna, Dennis. Hello po. Okay, ito ang tanong ko. Hello po. Doon sa ceremony. Kung sobrang ingay, Kasi meron yatang batas. Narinig na ako. Kasi Dennis, go. Tanong ko dito sa adoption. Ito ay galing sa ceremony WMB. Na ang pamagat na dun sa yung Who is God. 50-0815. Sige, table na yan. Hindi na yan sa adoption. Who is God ang ano? Ang pangalan ng sermon. Ang pamagat. Pero may nakalagay kasi adoption eh. Ganito yan. Parang sinearch natin yung salitang adoption. Sinearch ko nga. Oras natin eh. Sinearch ko nga. Ang tanong ko dyan, ang sabi niya doon sa sermon niya, nung si Adan ay mapol yung kanyang kalalagayan sa Diyos, ginamit si Kristo. Mafall. Mahulog. Yung kalalagayan ni Adam na perfect sa mata pa ng Diyos bago siya magkasala. Sabi niya nung mahulog yan si Adan, ginamit niya ito si Kristo para i-restore yung kamatayan. Anong kinalaman nito sa adoption? I-restore mula sa kamatayan. Yan ang tamang term. I-restore mula sa kamatayan. By the way, ewan ko kung yung tinutukoy ni Burnham ay specific. Okay lang yan, no? Yan na. Zoom na lang, no? Zoom para mabasa na ibang tao. Ano basahin ko yung portion? Sige, basahin mo. Then, in fellowship what Adam lost in the fall, Christ restored in his death. Okay. Sa turo ni Burnham, yung restoration, adoption yan. Pero, yung training, adoption din yan. So, dito sa progressive revelation natin, hindi dun sa focus na Burnham. Yung pag-create kay Adan, adoption yan. Pagsis, ito ang tanong ko dyan. Ano ang kinalaman ng pag-restore sa kamatayan sa adoption? Kasi nung nagkaroon ng kamatayan, nahiwalay. So, pang malawakan yan. Yung buong humanity, nahiwalay sa Diyos. So, para makabalik siya, adoption yan tawag dyan. O iba pa yung revelation na sarili mong anak na tinetrain, adoption yan. Ito, nawalay talaga. Parang prodigal son talaga. O yan ang drive ni Burnham.
Hindi yan mali, pero malawak yung salitang adoption. Yung kahit hindi nahulog si Adan, adoption ang tawag yan. Alam mo ba, nilalang ka pa lang, nabuo ka pa lang sa tiyan, adoption na yan. This day I have begotten thee. Ano yan? River Jordan? Yes. Baby? Yes. Ano yung Hebrews 1:5? No? Thou art my... Ano sabi sa Hebrews 1:5? Pakikote nga. Silip kayo, dali. Silip para ma-practice kayo. Thou art my... grabe, nalimutan ko na yung quote. Unto whom did God say to the angels when he bringeth in the firstborn to the world? This, unto which of the angels is it? Thou art my son, this day I have begotten thee. Yan, adoption yan. Hindi yan nakalagay lang na adoption. Pero sa definition, sa revelation, hindi lang nabanggit ni Barbanam. Hindi ko pa nabasa kay Barbanam. Pero sa revelation nakuha natin, ang sarili mong dugo, adoption yan. So, si Kristo kay Maria, lahat ng anak natin, pinagbuntis pa lang, simula na yan ng adoption. Pinutol mo lang kung di mo trinain. So, iba pa yung this is my beloved son, Reserve River Jordan. Buong buhay pala, adoption. Kung hindi nagkasala si Adan, adoption pa rin tawag dyan. Ibang class, mas matinding adoption to kung nagkasala, binigyan ng gagawin. Yung yung damit, no? Kautusan yan. Adoption yan. Yung mababawi mula sa kamatayan dahil kay Kristo, malawakang adoption yan. Ito pa lang salitang adoption, napakalawak. Kasing lawak ng salitang hukom, no? Yung hukom, malawak natin ginagamit sa ministry, sa desisyon sa buhay, sa pamilya, sa church, sa gobyerno. Yung berean, ginagamit natin na malawakan, parang master key. Itong salitang ampon, malawakan pala to. Nung ginamit ko to, maliit pa yung iniisip ko, pero napakalawak pala nito. Nung nabasa ko yung mensahe ni Barbanam, parang na-realize ko, kahit hindi niya binanggit word for word, naging trigger lang yun na mabuksan ako. Dahil may alam na ako sa hukom eh. Hindi lang pala yung nakikita ko. Malawak pala. Sarili mong anak. Adoption yun. Yung pala kasulat sa John 1:12, ang paliwanag ko dati, hindi ka dating anak. Si Kristo at si Adan, direktang anak. Tayo, ampun lang tayo. Magiging anak ka by ampun kasi anak ka na sa tuhod eh. Apo-apo ka na eh. Sabi nga ni Barbanam, walang grandchildren ng Diyos. Ibig sabihin, ang pag-asa mo maging anak, huwag ka na umasa maging apo. Tayo literally apo. Pero, ang pag-asa mo maging anak, ay pag-aampon din yan. To them, he gave he the right to become the sons of God. Hindi lang kasulat yan, adoption eh. Pero yan ang mensahe ng adoption. Kunin mo yung meaning, hindi yung salitang adoption lang. Ayan, yung alam mo, kahit hindi sa sermon na adoption, inuulit-ulit ni Barbara, sinasabi niya sa iba-ibang sermons. Kahit na ibang topic na yan, ibang title na yan. Inuulit-ulit. Nakita ko na yung style ni Barbara. Hindi naman na iba sa atin, inuulit-ulit ko rin yung binabanggit ko. Pero sana pakinabangan nyo yung ulit-ulit na may turo nyo na sa iba. Kaya ulit-ulitin nyo rin para matandaan nyo. No? So, ayun, hindi mo na nabasa yung quote, no? Nabasa pa pala partially. Sana na-zoom. Okay, salamat sa tanong. Nikki. Nikki. Pagkatapos ni Nikki, balik ka, Dennis, ha? May sasabihin ka pa. Okay. Nikki. Bakit po hindi po pinasulat ng anghel kay John yung pangitain niya po? Ay, ibang topic to, ha? Okay, thunders. Kasi pag pinasulat, sabi nga ni Barbanam, tungkol yan sa third pool, no? Gagayahin ng Diablo. So, hindi pinasulat para i-reveal ng Diyos direkta sa atin. Ito yung spoken word. Matatanggap mo lang ito yung spoken word kung berean ka. Ang berean, magagamit mo yung Bible para malaman mo kung tama yung paliwanag o hindi. So, hindi porke nag-sermon lang, absolute na yun. Kailangan yung sermon na yan, pag lumiwanag ang Bible, mas maliwanag yung paliwanag na yan sa Bible, yan nagiging spoken word ng Diyos. Yung spoken word dahil
nakita mo, sinuportahan ng Bible. Hindi letra per letra nakasulat, ha? Pero yung ebidensya ng Bible, sumuporta dyan. Well, kailangan maintindihan ng ibang end time. Yan ang disclaimer natin dapat sa lahat ng mga nag-absolute kay Barbanam. Paano mo pakikinabangan ang sermon ni Barbanam? Kailangan makita mo sa Bible yung susog niya. Not necessarily word for word. Sabi niya, hindi naman lahat pasulat sa Bible, kaya kailangan ipaliwanag. Tama, I agree. Pero, hindi dahil sinabi lang tao, tama na. Nagbigay lang ng clue. Kasi tayo ganun. Kaya pala nagbabasa si Barbanam sa Batista, sa Saksi. Ganyan din kailangan natin gawin. Kailangan tayo nagko-compare. Kasi pag nagko-compare, dyan lang lalabas yung tunay na spoken word. Ano yung spoken word? Maliwanag pa sa sikat ng araw, pero hindi letra per letra nakasulat. Original sin, Lilith, sin of Ham, kung ano pa. Melchizedek, Shem. Matibay yung ebidensya. Umiiwas lang sila. May mga bagay, matibay yung ebidensya. Yung sinabi ni Philip sa eunuch, spoken word yan. Hindi raw nakasulat sa Bible, mga tinuro niya. Pwede pala tayo magpaliwanag ng nakasulat letra po letra. Ano yung spoken word? Lalong lumiwanag ang Bible. Hindi dahil sinabi niya, kundi may ebidensya, ang tawag dyan circumstantial evidence or reading between the lines. Ako, binanggit na ba ni Barba namin? Si Bar Jackson madalas banggitin yan. Kailangan mo ng common sense, kailangan mo na reading between the lines. Yung sinabi doon, therefore shall a woman be saved from childbearing. Konektado yan sa sumpa kay Eva. Si Eva yung unang-unang babae dyan. Brother F, follow up po. So, maliwanag pa sa sikat ng araw, pero kailangan may tamang magkonekta. Kaya na spoken word, yan ang thunder, yan ang hindi nakasulat. I hope nakuha nyo, no? Sana maka-disclaimer kayo sa lahat ng ano yung tamang pagtanggap dun sa sermon ng propeta. O, sige. Barnica. Nikki. Sino po yung dapat magsulat? Tayo. Maggawa ka ng tracts. Gawa ka ng booklet. Tumulong ka sa imprenta. Mag-scribe post ka. I-share mo yung scribe post mo. O mag-imbita ka sa sa serye. Tayo yun. Tayo yung nagsusulat. Hindi na si John. Kaya niya isulat eh. Tipo tayo ni John. Tayo na mag-sermon. Tayo na mag-DVBS. Tayo na mag-devotional time. Kakausapin ko ng Diyos. Okay? Tanong po. Nika, si Nikki po yung kanina. Ako po, Nika po. Mas mabilis magsalita si Nikki sa'yo. Akala ko tuloy yung si Nika eh. O sige. Na-consume na ba ni Christ in 3.5 years? Ang tanong, nasungsong? Paulit? Consume po. Na-consume na po ba ni Christ? Consume. Ano po? Turo ng Sabadista, saksi yun. At naging turo rin ni Barbanam. At naging turo ng lahat ng nag-idolize kay Barbanam. Ayaw nila aminin idolize, pero idolize tawag ko kasi mali ang pagtingin nila sa propeta. Pag mali, idolatry niyan. Pag mali. Wala sa lugar ang pagtas, ginawang upload parang papa sa Roma. No? So, turo nga nila na consume. Para sa akin, hindi yan literal na consume. Bakit? Kasi, sa 69th week, between 69 to 70th, doon namatay si Kristo. So, paano na-consume? Ngayon, kung sundan natin na sermon, may isang sermon na supernatural sermon. So, yung supernatural sermon, hindi natin absolute yung supernatural. Yan ang maliwanag sa Bible. Yan nag-adjustment yung iba dyan eh. Nagdagdag eh. Hindi si Yuri ang nauna magdagdag ng 3.5 years, si Maddox. Pati minsan si Emiliebo. Yung iba nag-adjust para lang Pero aminin natin, nung kinuha ni Barbanam yan sa Sabadista saksi, hindi pa yan na final paliwanag. So, hindi natin sila kinukundina dahil
Hindi eksakto ang paliwanag. Mas eksakto si Scofield, Larkins versus yung mga Sabadista saksi. Pero bakit natin sila i-condemn? Kasi ginagamit din sila ng Diyos. Lahat naman ginagamit kahit partial lang namin. Kahit si Barbanam eh. So ganun din tayo. No, hindi man tayo perfect, dapat nag-share ka na kahit di ka pa perfect. Ang kailangan maging berean tayo. Sinadya ng Diyos yan. Pangalawa, ang tulong nila sa, kunwari lang, hindi totoo, na kinain ni Kristo, hawig sa first 3.5 years ng last week of Daniel, yung ministry ni Kristo, hawig. Manong hawig? Yung 2 prophets. Di ba yung 2 prophets, 3.5 years din, tapos namatay din 3 days. Hawig kay Kristo. So, yan ang pinakamalapit na maitulong nila. Pero hindi eksakto yun. Hindi eksakto yun. So, yan ay 2 prophets na hawig kay Kristo. O yan ang pakinabang makuha sa kanila. Kasi may pakinabang din yung pag-emphasize ng Sabadista sa Sabat. Let's sabihin niya extreme, itutuwid mo lang, then susi yun, stepping stone yun, makita mo, ano yung malalim na Sabat. Hindi yung habol nila isang araw sa linggo. Kundi yung meaning yun, yung tumbok yun, type and shadow niyan. Yan ang pakinabang. No? So stepping stone lahat yan, nagagamit yan. Kaya nga Katoliko yung Saltang Papa, Patriarka yan. No? Yung si Pedro ay bato, at talagang bato lang bawat believer Kasi minamali ng protestante, hindi si Pedro talagang bato, si Kristo. Tama. Pero meron din revelation bakit tinawag na bato si Pedro. Kasi yung maliit na bato, tutungtong sa malaking bato. So hindi lahat totally mali ang Katoliko. Yung kumpisalan, kanino mong kasalanan iyong patawarin. May kapangyarihan pala magpatawad yung pare. Pero mas mali ang paliwanag ng protestante. Hindi yung nagpatawad yung ministro. Diyos ang nagpatawad. Kaya siya nagpatawad kasi kasalanan mo sa kanya. Mali yun. Mas tama ang paliwanag ng Katoliko. Hindi, kasalanan mo sa Diyos yung pinatawad sa iyo ng ministro. Kaso hindi lang nila alam paano i-apply. So minsan tumatama rin. So itong 3.5 years na kinain ni Kristo, sabihin natin, yan eksaktong tama. Pero may tulong yan para makita natin yung parallelism. Ano yung parallelism? Yung 2 prophets, pinakita yung 70 weeks dito habang sinagot. Yung 2 prophets, singit-singit to ay parallel sa ministry ni Christ. Kung mag-edit na lang, lagyan mo ng picture ng yung drawing na lang ni God para mabilis. May tanong ako. Burden is. Sana doon yung sa sige. Doon dito sa sa Psalm 51 verse 5. Buksan mo Psalm 51 verse 5. In sin did my mother conceive. I was sleeping, iniquity and sin did my mother conceive me. Okay. Paano to may connect sa adoption? Yung conception, turo ko adoption na yan, ba? Pero, dahil ang pinag-usapan dyan kasalanan, mapait na katotohanan na to. Lahat tayo, hindi lang yung tatay na lahat tayo pinanganak sa kasalanan. Hindi dahil nangalunya, sabi ni Jackson, hindi dahil nangalunya yung magulang ni David. Hindi dahil nangalunya yung magulang natin lang. Kundi naampun tayo sa kasalanan dahil pumasok ang dugo ng kasalanan binhi sa dugo natin. Ginagamit ni Jackson ay halimbawa yan para may dugo tayo ng serpente. So, diba kung ang tanong mo pag-aampon, ito yung masakit term. Parang inampon na tayo ng kaaway. At ito, di ba minimintong kay Hindi ba tinutumbo kay Cain? Hindi lang Cain yan, lahat yan. Si Cain isa dyan. Tama yan, pwede mo gamitin ka Cain yan. Pero kung pag-usapan mo ampun, ang buong sangkatauhan na ampun sa kasalanan. Na ampun. Sa kapanganakan pa lang sa pagkabuntis pa lang. Sa bubuntis pa lang.
Magising kayo. Lahat tayo patungo sa impyerno. Kung nagpapaampon tayo kay Kristo, hindi tayo patungong impyerno. Isabihin, bakit tayo paampon kay Kristo? Sa Diyos, sa Panginoon, sa salita, sa mensahe, sa iglesyang Berean. Kasi tayo ampun ng Diablo. Anak tayo ng Diablo. Sabi nga ni Pablo, yung katawan ko maraming kasalanan. Ang tendency natin magkasala. Ang gusto naman natin magkasala. So, kontrolin nyo kasi Diablo yan, no? Yung, hello. Hindi na natin maubos yung quote. Malimang part 3 pa. So, ganito. Yan yung sagot. Lahat tayo na ampun ng kaaway. Sa pakapanganakan, sa dugo, sa DNA, sa genes, sa binhi. So, kailangan nating magpaampun kay Kristo sa Diyos, sa salita, sa hukom, sa mensahe ng kapanahunan. Bakit? Kasi naampun na tayo. May tatak na tayo ng hayop. Inaalis lang natin tatak ng hayop sa pagpapaampun natin sa Diyos. Yung mga pinapagawa. Aminin natin, lahat ng tao, ganyan nga mag-evangelize ang protestante. Lahat ng tao nagkasala. For all have sinned, come short of the glory of God. Ampun na ng kaaway yan. Kung gagamitin saltang ampun. So yung tinanong mo sa Psalm 51, yan ang isang ebidensya. Kung ang turo ko, nabuntis ka pa lang, ampun ka na ng magulang mo. Ganun na rin Psalm 51, nabuntis ka pa lang, inampun ka na rin ng kaaway. Kasi yung dugo na nagbuo dyan ay galing sa kaaway. O si Kristo lang ang hindi naampun sa kaaway. Yung ampun lang ng kamatayan niya sa cross. Pero yung dyan lang siya naging serpente. Pero buong buhay niya, mula sa kapanganakan niya, pure blood siya. Tapos sa pagsunod niya sa Diyos, nagpaampun niya sa Diyos. Okay, sana magtanong pa kayo sa quote, ha? Pinaalalahanan na ako ng wala ka tayong kanta, na hanggang 8 lang. Sa bagay, pwede pa kayo magtanong sa workshop. Sana suyurin niyo yung workshop kasi yung hindi nakatanong sa record, sa live, magtanong pa rin kayo kahit thunders na. Pwede Written thunders na lang yung scribe post, pero ihiwalay nyo yung scribe post para ibig sabihin, sarili yung workshop yan. Pero hanggang 8 o'clock, yung scribe post, putol na rin. Ng Sabado tanungan, ha? Hiwalay na scribe post na lang yung workshop nyo. Kung marami kayong tanong, damihan nyo yung tanong. Kasi hindi natin naubos eh. O sige, Barmenan. Yung perfect will of God is adoption talaga. Kasi kahit si Kristo, tunay na anak siya, bloodline ng Diyos, yung blood of God, kailangan niyang dumaan sa pagsubok. Kailangan niyang dumaan doon sa tutors, doon sa Galatians, no? Galatians chapter 4 verse 6, no? So, nung time ni Adan, so ibig sabihin, yung tree of knowledge of good and evil, plano rin talaga ng Diyos na ilagay doon bilang pagsubok nila para doon sa adoption. Amen, amen. Kung nakita mo yung plano ng Diyos, lahat yan adoption. Sourcing conflict yan actually. Ang sourcing conflict pala natin, adoption. Di ba? So, ang ganda, no? Parang confirmation to sa mensahe natin eh. Bukod sa may bunga naman. Pag ginawa mo, yung bunga, confirmation na yan. O bukod pa sa spoken word sa Bible, o iba pa kung may mga terminology Barbanam nasusog dito sa mensahe natin. Kung siyempre, kailangan mo mag-berean, kundi kung binasa mo lang yung terminology, iba yung maunawaan mo. Parang pang traditional lang. So ito, sourcing conflict, yung tree of knowledge of good and evil. Ibig sabihin yung anak natin, huwag tayo matakot na niiwas natin na hindi bigyan mo ng tsansa na magkamali para maparusahan mo kasi parusa mo chastisement, adoption yan.
Kasi training yan. Natututo siya na huwag siya magnakaw ng oras. Natututo siya huwag tumakbo sa kalye. Yung bata, no, gusto tumakbo sa kalye. Adoption yan kasi natatanim mo sa kanila yung disiplina. Adoption yan. Ang adoption, hindi lang pala galing sa magulang, galing sa trabaho, galing sa school. O spiritual, sa church dapat. O hindi na to si Umandetel ni Barbar. Pero, yung church, dapat malaki ang ministry may kinalaman sa ampon. So kung naintindihan nyo yung material na ampon, physical na ampon, i-type nyo yan sa spiritual na ampon. Yan ang pinakamalaga. Kasi kung ginagawa natin sa laman yan, gawin natin sa spiritual yan. Gawin natin sa spiritual yan. Alam niyo ba, ampon yan, kung pinakita mo ng cute baby, nagkasala ka. At tumanagtanang kayo, umuwi kayo, may baby na. Hindi namin maalagaan, pwede kayo, mama. O, tapos nakyutan yung lola sa baby. Galit dati, tinatakwil na kayo, pero nakita yung baby. Ang kawawa naman ng bata. Sabi ko, na wag mo na ipakita. Kasi magkikick in yun na magkikick in yung human instinct Ampun din yun. O hindi natin sinasabi, pinag-usapan kung tama o mali, ano yung tamang paraan. Dapat may leverage. Ampun din yun. Inampun ng lolo, yung baby, dahil hindi kaya nung nanay alagaan, dahil galing sa kasalanan. So ilang tatay ba dito sa Kogyo? Yung lola at lolo ang nag-aalaga sa baby. Hindi yan dahil mayaman na pinakarga lang. O, tumulong magbantay. Naging yaya talaga Yan lumapit kayo sa hukom. Kasi kung yan ay may utang, malaking utang nyo sa adoption, sa spiritual. Naging physical lang tingin. Cute baby. Adoption ng kaaway yan. Ang kaaway, walang training. Lalo makukonsinti ang kasalanan nila, inalagaan mo lang yung baby, wala kang kapalit na sumunod ka, kundi mapapalo na yung puwet mo. Ay, may asawa na kayo, hindi ko na kayo pakikialaman. Pero kayo yung piniperwisyo O sana kunin niyo revelation ng adoption. Bago nyo ampunin yung baby, bago nyo tulungan sa pag-alaga, kayo pa yung choose governor sa baby. Hindi lang baby yung anak niya mismo, kahit ngayon manugang obligado ka, punta rito. Yan. Sana mapakinabangan nyo na itong mensaheng to. Of course, kailangan nyo pa rin magkonsulta. Walang sariling diskarte. 8 o'clock na, pray na. Tuloy nyo na lang sa unwritten word. And the unwritten record. Hindi na marirecord live. Maliban si Simon gusto mag-record. At hiwalay nyo, kung gusto nyo, maghiwalay kayo ng live. No? Audio, hiwalay. Magtanungan kayo, tuloy nyo yung tanungan at kayo naman ang sasagot. Chronicles na to. Ito, serye to Pagkatapos nito, Chronicles na. Kayo sasagot sa tanong. I-obliga nyo lahat magtanong. Ubusin nyo yung quote ni Barbanam. Okay, pray na.